ngayong araw na magbabalik tayo sa pag-vlog. Tagal-tagal nga natin napatenga. Tagal-tagal kong hindi nakakapag-upload ng A Day in My Life. Dahil nga may mga pangyayari na hindi natin inaasahan na mangyayari sa buhay natin. Pero ngayon mag-uumpisa na ulit tayo. Is nga pala kami at magbabayad kami ng tax. Palitaan kasi namin na pwede daw magbayad ng tax din sa amin sa barangay hall. At para hindi na nga kami magbiyahe ng malayo, dahil hindi pa rin ako pwede matagtag, dapat talaga naka-bedrest lang ako. Kaya lang makulit tayo. Dini lang naman kasi yun malapit sa amin. Kaya sasamantalahin na natin ang pagkakataon din. Bilis nga lang din tayo nakapagbayad. Hindi ko na rin nabidyohan kasi mabilis nga lang. Balik nga namin din sa bahay. Kita ko naman na rin mga dragon fruit na are hinug na. Pwede na nga rin kuhani. At ako'y natatakam na din. Dragon fruit naman kasi pinag-uusapan natin dito. Ang daming health benefits nitong dragon fruit. Tapos masarap pa. Kaya talagang patok na patok sa masa. Mahal nga ang kilo nito kung bibilin sa palengke o sa mga grocery. Pero pag nasa probinsya ka, masipag ka lang magtanim. After 2 years, may aanihin ka. Kaya dahil masipag silang magtanim, meron akong aanihin. Talagang pinakamaganda. At dyan nga makikita nyo naman yung mga aso. Kamali-mali talaga. Itong ang tanim ng tatay ko ay 2 puno ng dragon fruit. May technique nga daw para dumami ang bunga ng dragon fruit. Kailangan nga daw pinuputulan yung dulo ng sanga ng dragon fruit para hindi kapusin ang sustansya yung ating puno ng dragon fruit. Lalo na kung hindi mo naman naaabonohan. Ito talaga sa amin kapag may taniman tatay, ako talagang in charge manguha at kumain. Ay sa akin naman ay walang problema. Hilig ko kasi talaga mga prutas. At ito na nga yung nakuha natin ng mga dragon fruit. Kalalambor naman talaga eh. Ano ang health benefits nitong dragon fruit? It help manage your diabetes, induce digestion, control your heart health, and also control your cholesterol. Kaya kung hindi ka mahilig sa dragon fruit at may health problem ka, naku, kumain ka na. Kasi malaking tulong yung prutas na to sa'yo. Nang bumaba naman ako din sa dirty kitchen namin, nakita ko naman din ang isang plangganang ampalayang ligaw. Sarap nga na ring gataan. O kahit pasingaw laang. Tinanong ko nga ang tatay kung saan niya nakuha yung mga ampalayang iyan. Diyan daw. Nakikita nyo ba yung tubuhang yan? Hanggang doon. Hindi sa amin yan. Pero dyan daw nanguha ng tatay ng ampalayang ligaw. Dahil ligaw nga at walang may-ari. Kaya nanguha siya. Maya pa nga hinimay na ng mama. Na lamang talaga kailangan magtsatsaga. Kailangan isa-isahin mo. Kami kasamang bagin. At rin na nga nahimay ng mamang ampalayang ligaw. Sa malaking kaldero nga are. Pero pag naluto'y kakaunti din. At pag nalaya ang daho, umiimpis. Tapos ang tatay naman ang in-charge sa pagluluto na rin. Sanga lamang siya ng bawang at saka sibuyas. Nung nag-brown na nga ang bawang, nilagay niya naman yung Coco Mama. Isang Coco Mama lamang na 750 ml ang ginamit niya dito. Tapos nagdagdag lamang siya ng 500 ml na tubig. Tapos nilagyan na ng tatay ng pampalasa, asin, paminta, at magic sarap para mas lalong sumarap. Lalo nga lamang ng tatay at aantay natin kumulo. Nang kumukulo na, nilagyan na nga ng tatay ng kalamyas na tuyo. At sinunod na nga yun dahon ng ampalayang ligaw. Kapag magluluto nga kayo ng dahon ng ampalayang ligaw, para hindi gaanong mapait, huwag nyo nga haluin na nga haluin. Garni lamang dapat ang paghahalo nyo para hindi lalong pumait ang ating dahon ng ampalaya. Pat mo lang ng pat. Dahil marami nga yung dahon ng ampalaya. Unti-unti nga lamang nilagay ng tatay yung dahon ng ampalaya. Hanggang sa matapos niya nang ilagay lahat yung isang kalderong dahon ng ampalayang ligaw. Ito talaga yung mga pagkain na gustong gusto ko. Masarap lalo ito kapag may kapartner na tuyo. Ay nako, taob isang kalderong kanin. At ito na nga yun. Dahon ng ampalayang ligaw na may kapartner na tuyo. Ito talaga mapapasabi ka lang, yummy. Simpleng pangulam, simpleng buhay. Pero masaya naman kasi ang importante. Alam nyo, isa lang ang na-realize ko. Talaga nasusukat sa dami ng pera. Sa kung anong meron ka o wala ka. Yung saya ng isang tao. Hindi yung attitude mo. Ano ka makontento. Sa kung anong meron ka at kung ano ka. Basta ako, kontento na talaga ako sa buhay na meron ako. Sa walang may sakit sa amin. Nakakakain kami 3 beses ang araw. At magkakasundo palagi. Saya na ako doon. Wala na akong mahihiling pa. Pero syempre may pangarap ako. Pangarap akong lumaki ang kita dito kay Meta. Syempre, dagdag kita. Kahit pa paano makatulong ka sa gastusin dito sa bahay. Kasi talaga sa panahon ngayon, mahal ng bilihin. Hindi mo na alam kung paano pagkakasyahin. Kaya sana may mapuntahan yung mga ginagawa ko ngayon. Kung makarating ka sa part ng video na to, may tanong lang ako. Pwede mo ba akong suportahan para makamit ko yung pangarap ko? At tatanawin ko talaga malaking utang na loob yun. Salamat ho. Sarap talaga ng kain ko dyan. Sinyuga ho. Paborito ko kasi yung ampalayang ligaw. At ngayon na lang talaga ako ulit nakakain. Kaya sinusulit-sulit. Iba nga ho tayo. Dami pang hindi nahimay na ampalayang ligaw. Sabi ng tatay, bibigay niya nga daw sa baboy para pagpagana daw kumain. Nung kuha kong kakainin kasi mapait, ay tingnan ko daw. Nang akin nga tingnan na rin mga partner na rin. Tingnan nyo, pagkakatatakaw pa nga eh. Pati nga rin na rin si Tanggol, nabulugan. Pati rin mga native pigs na are. Ay sarap na sarap eh. Hindi nga rin nakaligtas rin mga 2 months old na biik. Sabi nga ng tatay rin nga daw, pampaganang kumain para mawala yung ubo. May ubo yung mga babo. Isip ko tuloy, ang palayang ligaw talaga. Di lang pang tao, kundi pang baboy rin. Yun lang for today's video. Salamat sa panonood. God bless you!